Sa isang liblib na kagubatan, may isang batang hinirang upang maging tagapangalaga ng kalikasan. Isang batang hindi ordinaryo sapagkat ang kanyang gabay ay hindi tao, kundi isang diwatang agila na tagapagbantay ng kalikasan. Bago natin simulan ang mahiwagang kwento ng Batang Bantay, huwag ninyong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated palagi kayo sa mga bagong kwentong paparating. Batang Bantay ng kagubatan na may gabay ng diwatang agila. Sa pinakaloob ng kagubatang tinatawag na Kalikasan 2, may isang batang kilala bilang Bantay. Wala siyang totoong pangalan sa mga taga-baryo, Bantay lang ang tawag sa kanya. 6 na taong gulang pa lamang siya nang matagpuan siyang mag-isang gumagala sa gilid ng kagubatan. Walang magulang, walang alaala kung saan siya nanggaling. Pero hindi ito tungkol sa kung sino siya noon. Ito ay tungkol sa kung sino siya ngayon. 14 na taong gulang na si Bantay, matangkad para sa kaniyang edad. Matalas ang mga mata at sanay sa tunog ng kagubatan. Sa bawat yabag niya, para bang kilala siya ng lupa. Ang mga hayop ay hindi lumalayo kapag siya ay dumarating. May respeto sa kanyang presensya, ngunit higit sa lahat, may isang nilalang na hindi basta-basta. Isang diwata ng kalikasan ang patuloy na gumagabay sa kanya. Siya si Diwatang Agila. Hindi tulad ng karaniwang diwata, si Diwatang Agila ay matikas, ang nakapanghihilakpot na anyo, malaking pakpak na tila yari sa ulap, mga matang kumikislap na tila bituin at boses na may halong ihip ng hangin. Hindi siya nagpapakita sa kahit kanino, kay Bantay lang. At ito'y hindi dahil sa paborito siya, kundi dahil may layunin ang batang ito. Sa puso ng kagubatan, may gumagambala sa hangin sambit ni Diwatang Agila. Habang nakatayo sa ibabaw ng isang bato, taas noo, dumarating ang mga hindi dapat pumasok sa gubat. Tahimik na tumango si Bantay. Hawak niya ang isang sibat na siya mismo ang gumawa mula sa puno ng isang balete. Isang punong pinahintulutan ng diwata. Gabi noon, malamig ang simoy ng hangin. Hindi pa man sumisilip ang buwan, mayroon narinig na si Bantay, tunog ng putol na sanga. Yapak ng higit sa isang pares ng paa at bulungan ng mga lalaking may mga balak. Hindi ito mga mangangaso, hindi ito mangingisda, ibang klaseng tao ang pumasok sa gubat. Mula sa itaas ng puno, tahimik niyang natiyagan ang 3 lalaking may dalang itak at flashlight. May bitbit pa silang sako, tila may planong manghuli ng hayop o maghanap ng mahalagang halaman. Ngunit may kakaiba sa kanilang galaw. Parang may hinahanap silang partikular. Sinigurado niyong makuha natin ang puno ng bulawan, ani ng isa. Mahaba ang balbas at halatang sanay sa kabundukan. Yun ang sinasabing mahalaga. Napakunot ang noo ni Bantay. Ang puno ng bulawan ay isa sa pinakamatandang puno sa kagubatan. At ito'y may bantay, isang halimaw na hindi kailanman lumalabas, maliban na lang kung sinaktan ang kanyang sinasakupan. Dumapo si Diwatang Agila sa tabi niya. Hindi mo sila mapipigilan sa salita, ani nito. Kung susubukan mong kausapin, pagtatawanan ka lang. Alam ko, sagot ni Bantay. Habang dahang-dahang bumababa sa puno, kailangan kong gawin ang nararapat. Tahimik ang bawat hakbang niya, 1, 2, 3, hanggang sa nakalapit siya sa likod ng isa sa mga lalaki. Bago pa man ito mapabaling, tinagyakan ito sa likod, bumagsak ang lalaki at napabitaw sa hawak na itak. Hoy, sino ka? Hindi sumagot si Bantay. Itinampat niya ang sibat sa isa pa, sabay bigkas ng umalis na kayo sa gubat, ngayon din. Nagtawanan ang 2 natirang lalaki. Anak, hindi mo alam kung sino kausap mo. Ngunit bago pa matapos ang salita, biglang humampas ang hangin, malakas. Halos tangayin ang kanilang mga flashlight. Napalingon sila sa itaas, andun si Diwatang Agila, lumilipad
paikot sa kanila, matay nagliliyab. Ano yan? Multo? Hayop? Hindi, sigaw ni Bantay. Yan ang diwatang agila. Gabay ko. At galit na siya. Nagsimulang umatras ang mga lalaki, ngunit ang isa'y bumunot ng baril. Hindi ako natatakot sa ganyang palabas. Bumunot ito at pinaputukan ang ulap, ngunit bago pa man tumama sa alinman sa kanila, isang malakas na hampas ng pakpak ang tumama sa baril at tinangay ito sa kawalan. Umalis na kayo, sigaw ni Bantay. Tumakbo ang mga lalaki, nag-uunahan sa takot. Iniwan nila ang kanilang mga gamit, pati ang sako at itak. Humahango silang lumabas sa kakahuyan na para bang may impyerno sa likod nila. Pagkapanhik ni Bantay sa puno ng bulawan, pinatong niya ang kamay sa katawan nito. Ligtas ka na ulit. Lumapag si Diwatang Agila sa sanga. Sa itaas niya, hindi ito ang huli. Marami pang susubok. Ngunit hindi ka na bata. Ikaw ang bantay ng kagubatan. Ang huling tagapangalaga. Tahimik si Bantay. Alam niyang simula pa lang ito. May mas malalakas pang paparating. May mas tuso, may mas mapanira. Pero habang nariyan si Diwatang Agila, hindi siya mag-isa. Kinabukasan, tila walang nangyari sa kagubatan, tahimik ang paligid, umaawit ang mga ibon, at ang hangin ay malamig. Ngunit magaan, subalit alam ni Bantay na pansamantala lang ang katahimikang ito. Kapag may isang grupo nang nakapasok, siguradong susunod ang mas marami, lalo na kung narinig na nila ang tungkol sa puno ng bulawan. Diwata, tawag ni Bantay, habang nakaupo sa ibabaw ng matandang ugat ng puno. Nararamdaman mo ba? Para bang may gumagalaw sa ilalim ng lupa? Lumitaw mula sa ulap si Diwatang Agila. Animoy isang ulap na naging buhay. Dumapo siya sa isang mababang sanga at tumitig sa lupa. May gumising. Mahina niyang sagot. Isa sa mga matandang nilalang na dapat ay tulog pa rin. Napakunot ang noo ni Bantay. Anong uri ng nilalang? Hindi tulad ko, hindi tulad mo. Ito'y isinilang sa putik at tinuruan ng puot. Matagal nang natutulog sa ilalim ng kabundukan. Ngunit dahil sa ginawang pagsira ng mga dayo, nagising ito at ngayon naghahanap ito ng galit na mabubuntunan. Hindi pa tuluyang natatapos ang paliwanag ng Diwata ay biglang yumanig ang lupa. Napasandal si Bantay sa puno habang ang ilang sanga ay nahulog. Mula sa malayo, may umungol. Hindi tao, hindi hayop. Isang malalim na boses na tila nanggagaling sa ilalim ng mismo ng kagubatan. Tara na, sigaw ni Bantay. Kailangan kong makita kung anong nilalang yan. Mabilis siyang kumilos, tumalon-talon sa mga puno, humakbang sa mga sanga na para bang kabisado niya ang bawat daan. Sinundan siya ng Diwatang Agila, lumilipad sa itaas, pinagbasdan ang paligid. Pagsapit nila sa isang hukay, malapit sa paanan ng bundok, nakita nila ang bakas ng mabibigat na yapak. Hindi ito paan ng hayop. Malalaki ito. Mas malaki pa sa karaniwang baka. At may bakas na tila daliri ng tao. Ngunit mas patulis at mas malalim ang pagkakaukit sa lupa. Anong klaseng nilalang ang may ganitong yapak? Tanong ni Bantay. At tawag sa kanya ay silab. Ang halimaw na nilikha mula sa pinaghalong putik, bato at sigaw ng mga dating manggugulo ng kagubatan. Panliwanag ng Diwata. Hindi siya basta napapatigil. Kailangan mo siyang ihiwalay sa kanyang lakas ang lupa. Biglang sumambulat ang isang putol na kahoy mula sa kabilang bahagi ng hukay. Napalingon si Bantay. Lumabas mula sa likod ng mga puno ang isang nilalang na balot sa basag-basag na putik. May mga ugat ng puno na parang mga litid sa buong katawan at mga mata na tila apoy ng bulkan. Silab,
sambit ng Diwata. Hindi na nag-aksaya ng oras si Bantay, itinaas niya ang kanyang sibat at umikot ito sa kanyang kamay. Tumalon siya pababa ng sanga at sumugod, ngunit bago pa siya makalapit, tinamaan siya ng isang hampas ng braso ni Silab. Nabigla siya sa lakas ng impact, naitapon siya sa hangin at bumagsak sa isang puno. Bantay! Sigaw ni Diwatang Agila. Pero agad rin tumayo ang binata, pinunasan ang sugat sa noo at muling humarap sa halimaw. Hindi ako susuko. Sa halip na harapin ng diretsyo si Silab, gumamit siya ng isang bilis at talino. Inikot-ikot niya ang halimaw. Ginamit ang mga sanga ng puno, nilagaw ang atensyon nito habang siya ay papalapit. Nakakita siya ng pagkakataon at inihagis ang isang patpat na may balot na halamang may kamandag. Tumama ito sa batok ni Silab at biglang nagbaga ang balat nito. Napasigaw ang nilalang at napaurong. Diyan siya mahina, sigaw ng Diwata sa mga halamang may laso ng kalikasan. Habang umuurong si Silab, sinundan ito ni Bantay. Inihagis pa ang ilang patpat na may kamandag. Ngunit bago ito tuluyang umatras, tinadyakan ni Silab ang lupa at lumikha ng basag sa lupa. Nagbitak ang lupa sa ilalim ni Bantay at muntik na siyang mahulog. Dumapo si Diwatang Agila at binuhat siya sa ere. Hindi pa sapat ang paghina niya. Kailangan pa natin siyang itaboy sa lalim. Ang lalim ay isang bahagi ng kagubatan na tinuturing na lugar ng pagkalimot. Isang madilim at pampapanganib na bahagi ng gubat kung saan lahat ng nilalang ay naliligaw at hindi na nakakalabas. Hindi ko alam ang daan papunta roon, ani ni Bantay. Alam ko, sagot ng Diwata. Pero kailangan mong ihanda ang kapaligiran. Gamitin mo ang ugat ng lupa. Tawagin mo ang mga puno. Tumayo si Bantay sa ibabaw ng isang bato at sumigaw. Mga haligi ng kagubatan, gisingan ang inyong lakas. Biglang kumilos ang mga puno, umangat ang mga ugat, gumalaw ang mga damo. Sumunod sa galaw ni Bantay, ang buong paligid parang tinig niya. May bisa. Napalibutan si Silab ng mga ugat at nagsimulang hilahin ito papalayo. Kahit anong gawin ni Silab, hindi na ito makawala. Ang bawat galaw niya ay sinusundan ng mas maraming ugat na bumabalot sa kaniya hanggang sa dinalayas siya sa madilim na bahagi ng gubat, ang lalim. Mula sa itaas, nakita ni Bantay unti-unting paghalo ni Silab sa kadiliman. Hindi pa tapos ang laban, babala ni Diwatang Agila. Mas malalakas pa ang darating. Pero ngayon, napatunayan mo na ikaw ang tunay na bantay ng kagubatan. Napayuko si Bantay, hinihingal, pagod. Ngunit buo ang loob. Basta't nariyan ka, Diwata. Hindi ko iiwan ang gubat. Sa malayo, muling kumalma ang hangin. Tahimik na ulit ang paligid. Ngunit alam nilang dalawa, ang kagubatan ay hindi kailanman lubos na ligtas. Lumipas ang 2 araw. Wala ni isang ibong umalis sa kanilang pugad. Walang hayop ang lumipat ng teritoryo para bang muling huminga ng malalim ang buong kagubatan. Ngunit alam ni Bantay na hindi ito wakas. Isa lang itong pahinga bago ang panibagong unos. Kagabi, habang siya ay naglalakad sa tabi ng sapa, isang kakaibang amoy ang umalingasaw sa hangin. Masangsang, parang sinunog na goma at plastik. Amoy na hindi likas sa kalikasan. Nang sumikat ang araw, agad siyang tinawag ng Diwatang Agila. May sumunog ng bahagi ng gubat sa hilagang silangan, anang ng Diwata. Habang lumilipad sa kanyang ulap na anyo at may dala silang bakal, mga makinang na humihiwa ng puno at naghuhukay ng lupa. Kailangan mapigilan sila, sagot ni Bantay, bago pa nila gisingin ang iba pang natutulog na nilalang. Sumakay siya sa likod ni Diwatang Agila at sa isang iglap lumipad sila sa direksyong tinutukoy ng Diwata.
Mula sa itaas, tanaw nila ang mga traktor, bako at ilang lalaking may suot na helmet at safety vest. May dala rin silang malalaking baril, hindi pangaso kundi panggera. Mukhang hindi lang simpleng mangangahoy ang mga iyan, sambit ni Bantay. Parang may misyon silang sirain ang gubat. Lumapag sila sa isang mataas na puno sa itaas ng gilid ng kampo. Mula roon, kitang-kita niya ang kanilang mga galaw. Isa sa mga lalaki, ang tila leader, may radyo at nagsisisigaw sa mga kasama. Bilisan nyo, bago tayo mapansin. Ang ginto ay nasa ilalim mismo ng mga ugat ng puno. Kapag nahukay natin yun, milyon-milyon ang halaga. Ginto, bulong ni Bantay. Iyon pala ang habol nila. Ngunit ang ginto na iyan, wika ng diwata, ay may tagapangalaga rin. Isa pa sa mga nilalang na dati nang inilibing ng kalikasan. Si Guno, ang halimaw ng apoy. Napatingin si Bantay sa kanyang gabay. Kailangan ba natin siyang gisingin? Hindi, sagot ng diwata. Ngunit kapag patuloy ang hukay nila, kusiya siyang magigising. At kapag siya'y nagising, hindi lang sila ang masusunog, pati ang buong kagubatan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Bantay. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa puno. Nilibot ang paligid at pinag-aralan ang kampo ng mga tao. Sa dami ng tao at gamit, hindi sapat ang lakas niya para pigilan silang mag-isa. May idea ako, bulong niya sa sarili. Hindi ko sila kailangang labanan, kundi takutin. Pinili niya ang gabi para kumilos sa tulong ni Diwatang Agila. Ikinalat niya ang mga halamang may amoy na kinakatakutan ng mga hayop, isang uri ng damong kumikiskis kapag hinanginan na tila tinig ng isang nilalang na malaki at mabangis. Habang inaayos ni Bantay ang mga damo at bitag sa paligid, inihanda rin niya ang mga pulbos mula sa halamang lumilikha ng apoy kapag natamaan ng hamog at init ng katawan. Maingat niyang ikinalat sa paligid ng kampo ang mga ito, hindi para saktan, kundi para takutin. Pagsapit ng hating gabi, tahimik ang buong lugar. Ang mga tao ay nakatambay sa kanilang tent. Ang mga makina ay naka-off, ngunit handang paandarin kinabukasan. Sa ilalim ng dilim, unti-unting lumaganap ang amoy ng kakatuwang damo. Kasunod nito, ang mahihinang tunog, tila mga yapak ng mabibigat na nilalang, kasabay ng bahagyang pagliyab ng pulbos sa ilang parte ng lupa. May apoy. Ba't may apoy sa damo? Sigaw ng isa. Parang may gumagalaw sa dilim. May anong hayop yata rito. Nagkagulo ang kampo. Ilan sa mga lalaki ang naglabas ng baril, ngunit hindi nila makita kung sino o anong kalaban. Lalong lumalakas ang amoy ng damo at habang hinihipa ng hangin, tila may mabangis na huni na nagmumula sa buong paligid. Nagpadala si Bantay ng ilang unggoy na may bitbit ng tuyong dahon. Isnaboy ito sa mga ilaw at rayo. Dahilan para mas lalo silang matakpan ng kadiliman. Sa gitna ng kaguluhan, may isang lalaki ang bumagsak at napahiga sa hukay na hinuhukay nila. Doon, nagsimula ang pagyanig mula sa ilalim ng hukay. May sumisingaw na mainit na hangin, umiinit ang lupa at ang mga puno sa paligid ay nagsisimulang mamula ang mga sanga. Diwata! Sigaw ni Bantay. Nagigising si Guno. Masyado na silang malalim ang hukay. Bantay, kailangan nating ilihis ang nilalang. Dalhin siya sa ilog. Gamit ang huling hawak niyang pulbos, tumakbo si Bantay patungo sa direksyon ng ilog, habang nag-iiwan ng bakas mula sa hukay. Sumabog ang apoy. Lumitaw ang isang nilalang na naglalagablab, may katawang gawa sa uling at ang matang naglalabas ng usok. Si Guno, ang halimaw ng apoy. Napalingon ang lahat, walang nakaimik. Ang ibang kalalakihan ay nagsitakbo.
Ngunit huli na. Umakyat si Guno mula sa lupa at lumakad patungong Hilaga sa direksyong ginuguhitan ni Bantay ng pulbos. Bumilis ang hakbang ni Bantay, tumalon sa mga ugat at batuhan hanggang mararating niya ang paligid ng ilog. Sa tulong ni Diwatang Agila, nagtulungan sila upang mapalalim ang bahagi ng ilog. At nang dumating si Guno, sinugod dito ng malamig na tubig ng kalikasan. Guno, dito ka, sigaw ni Bantay. Ito ang hangganan mo. Tumigil ang halimaw sa gilid ng tubig, bahagyang lumamlang ang apoy sa katawan nito. Ngunit hindi ito sumugod. Tila naunawaan nito ang layunin ni Bantay. Umungol ito ng malalim, tsaka dahan-dahang lumubog sa gitna ng ilog at tuluyang mawala. Sa kampo, iniwan ng mga tao ang kanilang magamit. Lahat ay tumakas, hindi na muling bumalik. Lumipad si Diwatang Agila sa tabi ni Bantay. Dalawa na ang nailigtas mong lihim ng kagubatan. Ngunit, isang huling banta pa ang paparating, mas mapanganib, mas tuso, tumango si Bantay. Handa ako. Makalipas ang isang linggo, muling nanumbalik ang katahimikan sa kagubatan. Ang hangin ay sariwa, ang mga ibon ay muling nagliparan, at ang mga hayop ay nagsibalik sa kanilang mga taguan. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, ay may panaginip ni Bantay. Isang panaginip na tila paalaala mula sa kalikasan. Sa panaginip, nakita niya ang isang aninong puti, waring tao, ngunit walang muka. Nakatayo ito sa gitna ng gubat, hawak ang isang makinang laptop. Habang sa paligid nito ay tila unti-unting nawawala ang kulay ng kagubatan. Parang binubura. Pagising mo, makikita mo ang anyo ng susunod na panganib. Wika ng Diwatang Agila sa kanyang isipan. Habang unti-unting nawawala ang imahe ng panaginip. Pagising niya, ramdam ni Bantay ang kakaibang presensya. Hindi ito tulad ng mga naunang panganib. Hindi ito apoy, hindi makina, hindi armas. Ito'y tila idea kaalaman, tusong kaalaman. Habang binabaybay niya ang masukal na bahagi ng silangang gubat, may napansin siyang grupo ng kabataang may bitbit na drone, kamera at mga tablet. Wala silang baril, walang bulldozer, ngunit nagtatawanan sila habang nilalagay ang virtual maker sa mga puno. Okay na to. Ilagay na natin sa apps. Gawin nating ecotourism zone, sabi ng isa. Benta ito pre, pwede nang gawin trail, campsite at zipline. Park, kita to, sagot ng isa pa. Napakunot ang noo ni Bantay. Hindi nila sinusunog ang kagubatan. Ngunit, pinapalitan nila ito ng idea ng pag-unlad, isang uri ng pagwasak na nakatago sa ngiti at negosyo. Lumipad si Diwatang Agila at tumigil sa kanyang tabi. Sila ang bagong anyo ng pananganib. Hindi sila naninira gamit ang dahas, kundi gamit ang permiso at pahintulot. Paanong lalabanan ang ganito? Tanong ni Bantay. Hindi mo sila kayang takutin. Kailangan mo ipaintindi. Sa gabing iyon, humiling si Bantay sa Diwata, turuan mo akong magsalita sa paraan nila, sa wika ng syudad, sa wika ng papel, dokumento at dahilan. Sa isang sinag ng buwan, lumutang sa hangin ang diwa ng matandang tagapangalaga. Binigyan si Bantay ng panibagong kapangyarihan. Hindi para sumigaw, kundi para magsalita sa isip at puso ng tao. Kinabukasan, habang muling bumalik ang mga kabataan upang kumuha ng larawan at magmark ng puno, isang batang lalaking nakaputing sando at may hawak na baston
ang sumalubong sa kanila. Ang kanyang tindig, "Anong ginagawa nyo rito?" tanong ni Bantay. "Gagawa kami ng eco park, bata," sagot ng isa. "Legal to, may permit kami." "May permit nga, pero humingi ba kayo ng pahintulot sa gubat mismo?" sagot niya. Napatawa ang isa. "Ha? Sa gubat? Anong ibig mong sabihin?" Tahimik si Bantay. Tumapik siya sa puno at sa isang iglap nagsilabasan ang mga hayop. Mga usa, unggoy, ibon at ahas na tumigil sa paligid at tiningnan ang mga bisita. Lumipad ang diwatang agila at umikot sa itaas, nag-iiwan ng hangin na may kakaibang presensya. Unti-unting napalitan ang ngiti ng kaba. "Ano to? Para bang may nanunood sa atin?" "At may nananahimik na hindi sang-ayon," sagot ni Bantay. "Bawat hakbang ninyo rito ay may tinatapakang tahanan. Bawat pader na itatayo nito, may buhay na itinataboy. Ang kagubatan ay hindi produkto." Tahimik ang grupo. Hindi nila alam kung lalakad pa palayo o makikipag-usap pa. Lumapit si Bantay. "Kung nais nyo ng tunay na ecotourism, mag-umpisa kayo sa pag-aaral. Kilalanin nyo ang mga nilalang dito. Hayaan nyo ang kagubatan ang magdesisyon kung anong kaya nitong ibahagi at anong dapat itago." Biglang bumaba ang isang puting uwak mula sa itaas at tumigil sa balikat ni Bantay. Kasabay nito, nagliwanag ang kanyang baston. Sa isang iglap, parang bumalik ang grupo sa guni-guni. Nakita nila ang gubat mula sa mata ng mga hayop, narinig ang tibok ng puso ng mga puno at naranasan ang sakit ng lugar na giniba ng tao. Nang bumalik ang kanilang ulirat, tahimik na silang umalis. Hindi na muling bumalik. "Hindi mo sila nilabanan," ani ng diwata. "Hindi ko kailangan. Pinakita ko lang kung ano ang hindi nila nakikita," sagot ni Bantay. Mula noon, ipinagpatuloy ni Bantay ang kanyang pagbabantay. Hindi na lang laban ang kanyang mundo, kundi pag-uusap, pag-unawa, pagpapaliwanag, dahil ang huling pagbabantay ay hindi laging laban. Ito ay pagtuturo sa tao kung paano muling makinig sa tinig ng kalikasan. Kung tinapos nyo ang ating kwento, anong masasabi nyo rito? Comment and share. Pakisubscribe na rin. Thank you.